pangulo ng kapayapaan. Mga kaibigan, sa talatang ito po na ating binasa ay wala pong sinasabi si Propeta Isaias na ang bata ang tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po'y bumabati muli sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Komento ng isa sa ating mga nakasubaybay sa ating programa. Ewan ko lang po mga kaibigan kung siya po ay Iglesia ni Cristo o hindi. Kasi ang kanyang komento na gusto ko pong basahin mga kaibigan ay ito. Kay Timoteo sabi niya sa chapter 2, sa unang Timoteo po ito, no? Yung sinasabi niya. Chapter 2, verse 5 hanggang 6, sapagkat may isang Diyos. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Sa mga iglesia ni Kristo, karamihan ginagamit nila ito tuwing sila po ay magpapatotoo na si Kristo ay hindi Diyos, kundi siya po ay tao. Karaniwan ginagamit po nila itong talatang 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, na ayon kay Apostol Pablo, si Kristo ang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Kristo na tao. Yun po ang kanilang katwiran dyan mga kapatid. Tayo mga kaibigan at mga kababayan, hindi po tayo tutol na si Kristo ay tao. Unang-una, kung bakit hindi po tayo tutol, kasi siya po ay nagkatawang tao. Kaya nung bumaba siya, ayon sa Biblia, bumaba ako mula sa langit. Sabi niya, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. So bumaba siya mula sa langit. Ngayon, nung bumaba siya mula sa langit at pagpasok niya dito sa sanglibutan, may katawan po na nakahanda, na itong katawan ay inihanda ng Ama. Ayon sa sinabi dito po sa Hebreo chapter 10 sa verse 5. Ganito ang sinasabi. Kaya't pagpasok niya, kasi galing sa itaas sa langit. Kaya nung pagpasok niya sa sanglibutan, kasi hindi siya taga sanglibutan, pumunta dito sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So, ang Diyos naghanda ng katawan para tahanan ng Panginoong Hesukristo. So, makatuwid mga kaibigan, si Kristo hindi siya tao, kundi ipinaghanda ng Ama ng katawang tao upang yung katawan na yon, yun po yung gagamitin maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya hindi po tayo tutol na si Kristo ay tao, mga kababayan. Ngayon, isa pa sa mga ginagamit nilang talata ay yung 8:40 ng Juan. Pero ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito mga kaibigan, mamaya si kapatid Nelly ang ating pagpaliwanagin tungkol po sa John chapter 8 verse 40. Ang isa sa nakakamanghang napakinggan ko sa isa sa mga iglesia ni Kristo, mga kapatid, ministro ng iglesia ni Kristo, yung Isaiah 9:6 daw, mga kababayan, hindi daw si Kristo yung tinutukoy doon na dakilang Diyos o makapangyarihang Diyos. Hindi daw si Kristo yon. Mas maganda po mga kapatid, panuorin natin ang patotoo ng isa sa mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Narito po mga kapatid. Kasamang guro, inaanyayahan ko po kayo
na magsuri din po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo katulad po ng ginawa ko. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang isa po sa mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Hesukristo ay ang hula ni Propeta Isaias tungkol sa ating Panginoong Hesus na mababasa sa Isaias 9:6. Ayon po sa kanila, ang hinuhulaan daw ni Propeta Isaias, alalaong baga ay ang Panginoong Hesukristo ang siyang tatawaging makapangyarihang Diyos. Tama po ba ang sinasabi nilang ito? Mabuti po ay basahin natin ang nilalaman ng nabanggit na talata. Pakinggan po ninyo, ganito ang nakasulat sa Isaias 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Mga kaibigan, sa talatang ito po na ating binasa ay wala pong sinasabi si Propeta Isaias na ang bata ang tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang malinaw po mismo sa talata na binasa natin, ang Yan. So, ayon sa Iglesia ni Cristo, wala daw sinasabi ni Isaiah na ang bata, siya yung makapangyarihang Diyos. Ha? Mga kababayan, wala daw, hindi daw totoo. So, para sa Iglesia ni Cristo po pala, para maipilit nila na si Cristo ay hindi Diyos, ay dahil dito ay ang nakalagay sa Isaiah, may ipapanganak, at yung ipapanganak tatawaging Kamangha-mangha at Makapangyarihang Diyos. Kaya hindi nila tinatanggap yon. Kundi yun daw ay ang tinutukoy daw dyan ay ang Diyos. Pakinggan natin kung ano yung katwiran nila. Rihang Diyos ay siya rin po ang walang hanggang Ama. Yun. Kaya nga po kung napansin po ninyo, ang banggit po sa talatang binasa natin, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ang tanong, mga kaibigan, ang tinutukoy po bang bata sa talatang binasa natin, siya rin ang walang hanggang Ama? Kung napansin po ninyo, sa talata po mismo ay maliwanag po ang pahayag sa atin ni Propeta Isaias. Ang sabi po niya sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang batang hinulaan ay anak, hindi po ama. Kaya, hindi rin ang anak ang tatawaging makapangyarihang Diyos. Ay bakit po ba napagkamalan ng mga nagtuturong Diyos ang Panginoong Hesukristo na ang tatawaging makapangyarihang Diyos sa talata ay ang batang hinuhulaan o ang ating Panginoong Hesukristo? Dahil po sa paraan ng pagkakasalin ng mga nagsalin sa talatang ito ng Biblia. Kung atin pong sasangguniin ang saling Ebreo ng mga Hudyo sa Jewish Bible na isinalin po ng Jewish Publication Society of America or GPSA, ang pangalang binabanggit po ay Peleus El Gebor Abi Adsar Shalom. Na kapag ka po isinalin po sa Pilipino ay Kamangha-manghang Tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kaya mga kaibigan, hindi po ang Hindi daw bata, si Kristo yun. kundi ang walang hanggang Ama ang sinasabi o tinutukoy na makapangyarihang Diyos sa Isaias 9:6. Ay bukod pa po rito, Sa makatuwid, ang kanilang paniniwala yung ibinigay sa atin na anak na tatawaging Kamangha-mangha, Makapangyarihang Diyos, ay yung Diyos mismo. Ganun ba? Ewan ko kung nagkakamali lamang po ako sa pagkaunawa sa kanyang sinasabi. Kasi maliwanag
Hindi nila tinatanggap na yung tinutukoy dito na makapangyarihang Diyos ay yung ibinigay sa atin na anak. Walang iba yan, kundi si Kristo yan eh. Mga kapatid, pero para sa kanya, iba. So, ano ang katwiran niya? Bakit niya sinabi na ang Ama yung tinatawag dyan na makapangyarihang Diyos? Ano pa yung kanyang katwiran? Ito po. Ang tinatalakay ni Propeta Isaias sa hulang ito ay hindi po ang tungkol sa likas na kalagayan ng kanyang hinuhulaan, kundi ang pamamahalang iaatang sa balikat ng bata. Ano po ang katunayan? Sa kasunod na talata, kapag binasa po natin ang Isaias 9:7, ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya napakaliwanag po na ang tinatalakay ni Propeta Isaias doon sa talatang 6 ay hindi po ang likas na kalagayan ng batang hinuhulaan, kundi ang pamamahalang iaatang sa balikat ng bata. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman po ay ang likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo, batay po sa mga paunang pahayag ng Panginoong Diyos sa pamamagitan pa rin po ni Propeta Isaias, ay ganito po ang maliwanag po nating mababasa. Pakinggan po ninyo ang Isaias 53, mga talatang 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mga kaibigan, ang binasa po namin ay pahayag pa rin po ni Propeta Isaias. Maliwanag po ang kanyang banggit patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Kaya maliwanag po sa pagtuturo mismo ng propetang si Isaias ng ating Panginoong Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan. Ang totoo, kapag ka po binasa po natin ang unang bahagi nitong mga talata na binasa po natin sa Isaias 53:3, dito po sa New King James Version ng Biblia, ganito po ang ating mababasa. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Maliwanag po, napakalinaw ng pahayag. Ayan. So hindi po tayo tutol doon sa hula ni Isaias. Kasi hula nga eh. Ito'y magaganap kay Kristo eh. Pero hindi ito pa totoo na si Kristo ay tao. Kasi kung bakit hinulaan ni Isaias na ganito dito po sa Isaiah chapter 53, na siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Yun talaga yung magaganap sa kanya eh. Yun yung hula ni Isaias na magaganap sa kanya kapag siya'y magkatawang tao. Kasi hindi, uulitin ko, hindi po tayo tutol na si Kristo ay tao. Bakit? Kasi nagkatawang tao eh. Nanggaling nga sa langit, bumaba, naghanda ng Ama ng katawan. Aling katawan? Katawang baboy? Lamang kalabaw? O katawan ng kalabaw? Hindi, katawang tao. Kaya nga, yung salita, hindi naman po tutol ng mga iglesia ni Kristo dito, na yung salita, na verbo, ay nagkatawang tao. Si Kristo po yun eh, mga kapatid.
Si Kristo po yun. Ngayon, balik po tayo doon sa Isaiah chapter 6 sa verse 9 na kung saan dinideny po nila na si Kristo po yon. Ngayon, basahin natin mga kababayan itong binasa niya sa Isaiah 9:6. Kung hindi nga totoo si Kristo ito, kung hindi totoong si Kristo ito, at hindi si Kristo yung tinatawag na makapangyarihang Diyos, titignan natin mga kababayan. Dito sa Isaiah chapter 6, chapter 9 sa verse 6, ganito po ang ating mababasa, no? Sabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Si Isaiah po ang nagsasalita dito sa hulang ito. Ulitin ko, sapagkat sabi ni Isaiah, sa atin ay ipinanganak, alin? Ang isang bata. Tapos, sa atin ay ibinigay, alin? Ang isang anak na lalaki. So may hinuhulaan si Isaiah na may papanganak na isang bata at itong batang ito isang lalaki. Sino yung lalaki na yon? At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Yung bata daw na lalaki na may papanganak, maaatang sa kanya. Ang alin? Ang pamamahala, maiaatang sa kanyang balikat. So yung anak, may magbigay sa atin. Saan nang galing yun? Si kaninong nagbigay? Walang iba kundi ang ama. Ngayon, yung anak na naibigay sa atin, maaatang daw sa kanyang balikat ang isang pamamahala. Naganap ba ito sa ating Panginoong Hesukristo? Mga kaibigan, naganap ba yung pamamahala sa ating Panginoong Hesukristo? Naganap yan Naganap yan mga kababayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sumunod, at ang kanyang pangalan, ang pangalan daw, yung anak na may papanganak, ay tatawaging kamangha-mangha. Ano pa? Tagapayo. Ano pa? Makapangyarihan Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang linaw naman na si Kristo talaga yun Ulitin ko, diretsuin kong basahin para maunawaan po natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yun po yung identity na ipinakita ni Isaiah, na identity nung anak na lalaki na ibibigay sa atin. Tapos sabihin ng mga ministro ni Manalo, hindi daw si Kristo yan yung tinutukoy na makapangyarihang Diyos. Kung hindi si Kristo yung tinatawag na makapangyarihang Diyos, kailan ang Ama naging prinsipe? Kasi kung prinsipe, ibig sabihin meron kang meron kang ama kaya ka nga prinsipe Dahil merong hari, kaya ikaw ay prinsipe dahil anak ka ng hari. Ganun ang ibig sabihin. 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala yung anak, at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. So yung kanyang pamamahala, kailanman hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan. At ang katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman
isasagawa ito sa sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Si Kristo yan, mga ministro ni Manalo. Grabe naman yung pag-ano nyo kay Kristo, no? Para palitawin nyo lamang po na siya po ay hindi siya Diyos, palilitawin nyo ang Diyos Ama yung tinutukoy dyan na makapangyarihan Diyos at si Kristo ay hindi, mga kaibigan. Dahil sa isang hula daw ni Isaiah sa Isaiah 53 verse 3 na may binanggit kasi dito ni Isaiah na taong siya'y hinamak. Sino? Si Kristo. At itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Tama, yun ang hula. Yun ang hula. Yun yung magaganap doon sa anak na ipapanganak. Na ipapanganak bilang tao. Yun yung magaganap. Kaya tao. Ang sabi ni Isaiah, tao kasi ipinanganak na Ipinanganak ni Maria. Mga kaibigan. Kaya tama lang. Natawagin ni Isaiah na tao. Hinamak ng mga tao. Pero hindi nagpapatunay na talagang taong-tao si Kristo. Ulitin ko, hindi ako tutol, miski ang ibang mga organization o ibang mga sekta, hindi po naman sila tutol na si Kristo tao kasi nagkatawang tao. Ikaw ba naman yung nagkatawang tao tapos hindi ka tao ka pero magkatawang tao ka pa? Anong logic nun, mga kapatid? At yung sinasabi sa Isaiah chapter 6 na makapangyarihang Diyos, si Kristo ba ay makapangyarihang Diyos? Basahin natin ang patutuo ni Apostol Pablo. Dito po sa Tito 2:13 na ganito po ang patutuo ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino? Si Jesucristo. Hintayin daw natin. Alin? Yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kayo mga kaibigang Iglesia ni Cristo, hindi nyo ba hinihintay yung dakilang araw na yon? Yung mapalad na araw na yon? Ito pa mga kapatid. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, sa versikulo 16, na ganito po ang ating mababasa. Tutulan nyo po ito. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga. Alin? Ng pagkadiyos. Yaong nahayag sa laman. Wala kang mababasa sa Biblia na nahayag sa laman maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Wala kang ibang mababasa na kinaganapan yan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kababayan. Teka, Esel, si Kristo ba ay tinatawag bang Ama? Alam nyo mga kapatid, si Kristo hindi pulingid sa atin na nung naparito siya yung lumalang sa atin
Siya yung gumawa sa atin bilang taong bago. Na ibig sabihin yung taong bago bilang Kristiyano. Si Kristo po ang nag-create sa atin lumalang sa atin bilang isang taong bago. O kung siya ang lumalang sa atin, edi marapat lang na tawagin natin siyang Ama sa Espiritu. Kasi siya yung ating siya yung ating nanganak sa atin Sa Efeso chapter 2, dito po sa verse 15, ganito ang sinasabi. Na inalis ang pagkakaalit si Kristo sa pamamagitan ng kanyang laman. So, sa pamamagitan ng kanyang laman, inalis ang pagkakaalit. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin. Alin? Sa kanyang sarili. Lalangin sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang laman ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. So, sa pamamagitan ng kanyang laman, nilalang tayo bilang isang taong bago. Ibig sabihin, ipinanganak tayo sa Espiritu. Alin ang ama natin? Alin ang ama natin? Sa unang Korinto, kapitulo 4, sa versikulo 15, ganito po ang ating mababasa na sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo. Kahit magkaroon daw tayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. So yung mga guro natin, yung nagtuturo sa atin, hindi sila yung tatay natin sa Espiritu. Hindi. Kaya dito mali yung mga iglesia katolika kasi ang tawag nila sa kanilang guro ay father, papa. Mali si Pablo sabi niya, bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Bakit? Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tayo'y naipanganak. Naipanganak tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang taong bago. Lumalabas, si Kristo ang ating ama sa pananampalataya. O di tama, si Kristo ay tatawaging ama. Kasi siya yung ating ama sa pananampalataya. Ang katunayan, ang tawag ni Kristo sa kanyang mga alagad ay mga anak, mga kaibigan. Dito po sa libro ng 1, kapitulo 21 sa versikulo 5, ito ay nung nabuhay na maguli si Kristo mula sa mga patay at pinuntahan niya ang kanyang mga alagad. Kaya sabi ni Kristo, sa kanila nga ay sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Ano tawag ni Kristo sa kanyang mga alagad? Mga anak. Kasi si Kristo ang hinulaan ni Isaiah na ama. Ama ng pananampalataya, ama na bilang isang Kristiyano, siya yung ama natin. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Dahil si Kristo yung tinutukoy sa Isaiah 9:6. Maliwanag po yan mga kapatid. Parang away nyo naman, huwag nyo namang lituin ang tao. Kasi kung makikinig ka lamang po sa mga ministro ni Manalo, maganda naman yung kanilang pagkakapaliwanag. Bagamat kung alam mo talaga yung tinutukoy nila, yung verse na binabasa nila, hindi ka maliligaw pero kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, mapaniwala ka sa kanilang kagandahang pagpapaliwanag. Mga kapatid,
ang payo ko sa mga nakikinig, sana po yung mga talata na binabasa po ng iyong pinapakinggan, magbasa naman kayo. Magbasa po tayo mga kapatid para hindi po tayo mailigaw. Para hindi po tayo mailigaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay nagkaroon po kayo ng liwanag sa ating pinalabas na video. Hanggang sa susunod po muli mga kapatid dito sa programang Exposed Truth.